Good day sir, I am Gerald Salpilor from BEC 2B at ngayon po ay ito po ang aking video presentation para sa aking poster. At ang poster na ito ay sumisimbolo sa iba't ibang uri ng karapatang pantao na dapat ay ating nakakamtan at tinataglay ng bawat isa sa atin. Unang-una po is itong education or right to education. Sabi nga po nila dapat mula pagkabata pa lang ay may karapatan ka ng mag-aral upang tayo matuto at hindi tayo lumaki na mangmang at walang alam sa lahat ng bagay. Pangalawa po is itong right to property or right to own things. Karapatan mo sa iyong mga kagamitan, karapatan mong ipaglaban kung sakali man ito ay inaagaw ng iba. At pangatlo po is equal before the law. Pagkakapantay-pantay natin pagdating sa batas, mahirap man po o mayaman, dapat pantay pa rin ang tingin natin sa isa't isa at dinadaan lagi natin sa maayos na paghahatol. At ito pong pang-apat is no discrimination or anuman po ang kulay natin, anumang lahi, anong kulay, anong pinagmulan, anumang religious, ay dapat lahat ng tao ay pantay-pantay. At ito pong part na ito, ito rin o status of liberty or sa 30 basic human rights po is sa Article 13, freedom of movement and residence. Malaya kang gumalaw bilang isang tao at malaya kang gawin ang gusto mo, malaya kang puntahan lahat ng lugar na gusto mo. Tapos ito naman po nasa gitna na nakadrawing po yung mapa ng Pilipinas at si Lady Justice. Ito naman po ay sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao sa pagdating sa karapatang pantao na dapat ay kanilang nakakamtan at walang sino man ang matatapakan ang mga karapatan na dapat na ay kanilang tinataglay. At ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa mga ilang katanungan. Unang-unang tanong po is, in your poster, what do you think is the most important human right? For me po, the most important of human rights is yung Article number 3 po, right to life. So, bakit nga po ba Article number 3? Dahil po, kung wala naman po tayong karapatang mabuhay, ay wala din naman pong kwenta ang lahat ng karapatan kung tayo naman po ay walang buhay. At saka, hindi rin natin ito magagamit kung tayo naman ay kung tayo hindi buhay at wala dito sa mundo. At number 2 naman pong tanongin, in 30 basic human rights in your DHR, if you are given a chance to exclude one, what do you think that? For me po, kung bibigyan po ako ng pagkakataon na alisin ang isa sa 30 basic human rights, I think po is Article number 17 po, right to own things. Kasi po, sa tingin ko po sa 30 basic human rights, ito lang po yung halos hindi nagagamit natin dito sa atin. And the last question po is, if you are given a chance to rate or grade your work honesty, 10 being the highest, what grade will you give to yourself and why? For me po, be honest po, I give myself 8/10 kasi po unang-una po sa lahat, Tagalog po ang aking sagot at kaya po Tagalog kasi pag sa English po, baka po mas lalong hindi nyo maunawaan or hindi nyo maintindihan yung aking sasabihin dahil nga po sa pagbigkas at hindi maganda ang grammar. Yun lang po at maraming salamat.